Sa liyab, medyo mahaba ang bakante natin. May ginawa kasi ako kanina, kaya hindi natin na tapos yung discussion. Pero ngayon, tatapusin na natin. Okay, so I think dito tayo nag-stop, RA 9514, which is the fire code of the Philippines. Tandaan nyo lagi yan na RA 9514 is the fire code of the Philippines. Kailan siya ginawa? Ginawa po siya, yung basic law niya, yung unang version niya is 2008. Pero noong 2019, naglabas sila ng revised implementing rules and regulation. Ibig sabihin, merong mga dinagdag. Okay? Mostly na dinagdag sa RA 9514 dyan sa may revised implementing rules and regulation is yung rulings regarding the fire code fees. Okay? Kasi nga every business establishment, bago sila makapag-renew ng kanilang mga business permit, they must comply with the Bureau of Fire Protection. Kailangan muna nilang kumuha ng fire safety inspection certificate kung magre-renew ng business or magpuput up, magpapagawa or mag-uumpisa ng business. Kailangan ng business permit, at bago ka makakuha nun, kailangan muna ng fire safety inspection certificate. Okay? Na-discuss ko na yan last time, 'di ba? Yung coverage ng exam ninyo. Pero kapag magpapatayo naman ng bahay, yun naman ang kukunin naman ay FSEC or Fire Safety Evaluation Clearance. Okay, sir. Magkano po ang kadalasan na bayad ng Fire Safety Inspection Certificate? Mostly ang binabayad po dyan ay 500 pesos. Okay? Kung isipin mo, maliit lang ang 500 pesos, di ba? Pero kung iisipin mo din kung gaano karami ang business establishment sa buong nasasakupan, for example, sa buong San Carlos City, ang business establishment dyan ay sabihin na natin na nasa 2,000. Okay? Lahat yun kasama yung mga sari-sari store na nasa barangay, mga barangay ng San Carlos City. Nasa 2,000. So 2,000 times 500 pesos, magkano yun? So do the math. Ganun kalaki. So ibig sabihin pala, sir, ang daming pera ng Bureau of Fire Protection. Yes, maraming pera ang Bureau of Fire Protection. Ganito po nila hinahati ang kinikita sa fire code fees. For example, yun nga, sa mga business permits, lahat ng kita dyan, for example, ang kinita nila sa taon na to, or nung last year, okay, ang pinita nila sa last 2025 is 100 million pesos. Okay, saan mapupunta yung 100 million pesos? Yung 80% sa 100 million pesos, which is 80 million, tama? Kung di ako nagkakamali, mahina kasi ako sa mata. 80 million. Yung 80 million mapupunta sa National Treasury. Yan ay gagamitin sa BFP Modernization Program or BFP Modernization Act, which is the RA 11589, para sa pambili ng mga fire trucks, ng mga ambulance, ng PPE, yung personal protective equipments, and sa pagpapatayo ng mga fire station. Kasi hindi pa lahat ng munisipalidad sa buong bansa ay merong fire station. Some of municipalities ay kailangan munang mag-relay sa katabing munisipalidad. Diba? Kung halimbawa, nagkaroon ng sunog, manggagaling pa sa ibang munisipyo. So, walang mangyayari pag ganon. Ubos. Okay, maubos na yung nasusunog, wala pa yung bumbero dahil sa layo. Kaya, kailangan every municipality meron po talagang fire station. Yun yung 80%. Yung 20% naman, ibabalik ng national government sa local government unit or sa LGU ng lugar na yon. For example, dyan sa San Carlos City, yung 20 million doon sa 100 million, ibabalik sa LGU ng San Carlos City. Yun din naman ay gagamitin din sa operation ng istasyon na yon. Kadalasan ang ginagawa dyan, sa 20% na yan, hindi naman nakukuha ng munisipyo, hindi naman nila maibubulsa yan. Kasi batas ang nagsabi na
yung 20% na yan para sa istasyon lang. Ang nangyayari, si Mayor, tinatanong niya si Hepe ng fire station kung saan gagamitin yung 20% ng kabuuang kita. Okay? So yung para maiwasan ang korupsyon, si Hepe magbibigay siya ng listahan ng paggagastusan nung 20 million pesos na yun. At si LGU ang bibili para sa munisipyo. Ay, para sa istasyon na yun. Sorry. Okay, so ganun po ang kalakaran dyan. Okay. Sa business permit lang yun. How about yung mga magpapatayo ng building? Saan po binabase ng Bureau of Fire Protection yung amount ng sisingilin nila kapag magpapatayo ng building or ng bahay ang isang kliyente? Nakabase po yan sa Bill of Materials. Doon po sa dami ng materials na gagamitin. Halimbawa, kung yung bahay ninyo ay maliit lang, syempre maliit lang din ang babayaran ninyo kasi nga yung materials na ginamit ay konti lang. 'Di ba? May percentage po 'yan, te. Hindi ako nagkakamali. For example, kung ang bill of materials o yung presyo ng mga materials na ginamit nyo ay sabihin natin na nasa 1 million pesos. So 1 million pesos times 0.01. Okay, times 0.01. Kung di ako nagkakamali. Okay? Ngayon, kung ilan yung lalabas, yun yung laki ng babayaran ninyo sa Bureau of Fire Protection para kayo ay ma-issuehan ng FSEC or Fire Safety Evaluation Clearance. So, ang Fire Code of the Philippines, yan po ay usapin ng pagpapanatili ng isang business or ang isang establishmento ay fire free or hindi po basta-basta na susunog. Siyempre kalakip din yan, gastusin yan, maraming gastusin. Okay, ayun, para malinaw the Revised Fire Code of the Philippines or Republic Act number 9514 enacted in 2008. That is during the time of the former President Gloria Macapagal Arroyo. But the implementing rules and regulation was supported last 2019. Okay, so what are the key components of RA 9514? Para saan ba ang RA 9514? Una, for safety measures. 'Di ba? It mandates the fire safety. Kung dati kasi okay lang na kahit na yung building ay walang water sprinkler, walang smoke detector, ayos lang, 'di ba? Makakapagpatayo ka na. Pero ngayon hindi. Dahil sa batas na 'to. Dahil pinopromote nito yung tinatawag natin na fire safety. Nandiyan nga yung installation of fire protection systems like sprinklers and alarms and construction of standards for buildings and hazardous materials. Yung standards for buildings kasi, halimbawa kung masyadong malaki yung bahay ninyo, iba yung standard kapag malaki ang bahay at iba din ang standard kapag maliit ang bahay. Of course, iba din ang standard kung ang bahay ay gawa sa light materials at iba din ang standard kung yun ay sementado. Diba? Iba din ang standard kapag meron pong hazardous materials or hazmat doon sa building mo. For example, kung kayo ay nagbebenta ng mga hazardous materials gaya po ng LPG. Ang LPG hazardous materials yan. Wherein, pag sinabing hazardous materials, those are materials that is very dangerous kapag hindi po tama ang handling natin. Ang storage natin. Halimbawa, yun nga, yung LPG. Tama ba na ang LPG ay nakatiwangwang lang? Kapag magbebenta ka ng LPG, dapat naka-design lang dyan sa labas, naiinitan ng araw. Okay? Na tatamaan ng kung ano-ano. Diba? So, hindi po pwedeng ganon. Hindi po ba? So, dapat meron pong standards for that hazardous materials. Okay. Next, prohibited acts. Of course, violation of RA 9514, including yung obstruction of fire lanes or hydrant access. Yung, alam niyo yung hydrant? Yung pinagkukuhanan po ng tubig ng fire truck kapag naubusan ng tubig yun. Yan po yung tinatawag natin ng fire hydrant. Now, kapag nagparking ka sa tapat niyan ng fire hydrant na yan, pwede kang pagmultahin ng Bureau of Fire Protection. Magkano, sir? 37,500 to 50,000 pesos.
Ganun din kapag halimbawa merong responde tas ayaw mong gumilid. 'Di ba? Ganun din kapag halimbawa nakaparking yung fire truck tapos haharangan mo yung parking lane niya. Halimbawa fire truck ito, 'di ba? Yan yung parking ng fire truck. Tapos doon mo pinarking yung sasakyan mo. Diyos ko po. Ang nasa isip mo, tatanggalin ko na lang pag aalis sila. Hindi yun ganon. Kasi pag na-picturean niya na ganyan, dalawa ang kaso mo. Pwede kang pagmultahin ng 37,000 to 50,000. At the same time, pagpapaliwanagin ka pa sa LTO. Diba? Bibigyan ka ng show cause order. Ganyan po ang Fire Code of the Philippines. Okay? Kaya, pag sinabing emergency vehicle, gumilid po tayo. Ganun din kapag may responde, diba? Wag na wag niyong bubuntutan ang fire truck. Kasi ang fire truck sa respondin, mabilis po dapat yan. Mabilis yan talaga. Medyo sabihin natin may pagka-reckless po kapag fire truck ang pinapaandar. Kaya nga kapag fire truck driver ka, dapat skilled ka talaga. Dapat ma-minimize mo yung damage. Okay? Sa pamamagitan ng skills, syempre sa pagiging maingat dapat. Pero kung no choice talaga, halimbawa, engot yung motorist. Yung motorista ay aanga-anga, diba? Ginawa niya, binuntutan niya yung fire truck. Ngayon yung fire truck, aatras bigla yan. Hindi yan, basta-basta, hindi na yan papatumpik-tumpik. Kasi nga may hinahabol yan na sunog eh. Pag naatrasan ka niyan, baka ikaw pa magmulta. Okay? So that is the Fire Code of the Philippines. Okay, next one. Sabi din sa BFP mission natin, we are enforcing also the other related laws. Yan. Yung mga other related laws na may kinalaman sa Fire Code of the Philippines. Of course, nandyan ang PD 1096. That is the National Building Code of the Philippines. Wherein, sabi ng batas na yan, meron pong standards for building construction na hindi porket bahay mo, lupa mo, okay lang kahit anong gawin mo. 'Di ba? Hindi po 'yung ganoon. Meron pong batas na nagse-set ng standards for building construction. Kaya nga pinagpapasa po ng plano, yung blueprint ng plano ang mga gustong magpatayo ng bahay, 'di ba? Ng building. Because of this law, PD 1096. Next one, we have PD 856 or the Code of Sanitation of the Philippines. Includes regulation on sanitation. Pag sinabing sanitation, ano to eh? It includes yung disposal ng mga yung mga waste. Okay, ganun din sa yung mga CR. Diba? Lahat po ng klase ng dumi kasi nga sanitation. Kung paano nila i-dispose yung mga waste na yun. Ang nagbibigay po ng rulings dyan or batas dyan is the PD 856. And of course, nandiyan ang RA 6975 or the Department of the Interior and Local Government Act of 1990. Okay, next. So, si Bureau of Fire Protection, according to its mission, ay kailangan nandyan to respond on human or disasters that made by human. Not only natural disasters, but also made by man. So, gaya nito, yung mga gas leak, di ba? Susan, tuloy-tuloy pa rin ang pagmomonitor ng mga otoridad sa sitwasyon dito sa Barangay Bangkal, Makati. Makita nyo nga dito sa aking likuran na nakakurdon ng bahaging ito ng Makati na dito tayo sa kanto ng Evangelista at Estrella Street. Ayon sa BFP Makati, ang cordoned area ito ay 50-meter radius sa paligid ng gasolinahan kung saan nagkaroon ng leak. Makikita nyo rin na hindi naman nawawala ng mga otoridad dito mula sa area. Mula kagabi pa tayo nandito at patuloy naman silang nagmomonitor at rumoronda dito sa area. Nakaantabay ang mga barangay officials, pulis at mga tauhan ng BFP o Bureau of Fire Makati. Kaninang madaling araw, natapos na ang foaming na isinagawa sa mga kanal dito sa paligid. Para raw ito mabawasan ang anumang panganib na may magliyab o sumabog dahil sa gas leak. Imomonitor ng BFP hanggang mamaya kung kailangan pagdagdagan ng foam. 6 na oras daw kasi ang Okay, narinig nyo yung ginawang preventive measures ng Bureau of Fire Protection. Wala po dyan ang Bureau of Fire Protection para abangan kung merong masusunog.
Diba? Kasi nga merong gas leak, di ba? Ngayon, kapag halimbawa merong nag-ignite dyan, kahit may magsindi lang ng sigarilyo dyan at natamaan yung gas na nasa atmosphere, yun sasabog kagad yan, matik yan. Ang ginawang preventive measures ng BFP is bomba sila, not water but a foam. Alam niyo yung foam? Pag naglalaba kayo, 'di ba may mga bula? Yan. So ganun pong klase yung ginamit nilang preventive measures nang sa ganun mabawasan yung gas leak kasi hindi ka naman pwedeng hindi ka na pwedeng gumamit ng ibang preventive measures para maiwasan yung pagsabog. Hindi ka naman pwedeng gumamit ng malaking electric fan, sobrang laki niyan. 'Di ba? Pag sa loob ng bahay, pwede. 'Di ba? Sa loob ng bahay ninyo, meron kayong naamoy na gas leak. 'Di ba? Ang gagawin niyo lang doon, bubuksan niyo lang yung bintana, tapos papaypayan nyo hanggang or lalabas kayo, antayin nyo lang na ihangin para lumabas. Pero ito nasa open area na di ba? So, paano mo pa ilalabas ang isang hangin na nasa labas na? Ngayon sa sobrang laki or lawak ng coverage ng gas leak, the best option na pwedeng gawin dyan is buga ng foam. Okay? Isa po yan sa pamamaraan ng Bureau of Fire Protection para iwasan yung pagsabog when it comes to gas leak. Ano ba to? Ayaw. Okay. Nagahang na tong cellphone ko. Parang pwede nang palitan. Ang kulit. Susan, tuloy-tuloy. Okay, next one, syempre natural disasters, di ba? Kita niyo yung inyong lingkod na nandyan. Kapag bagyo, kung saan ang mga tao ay nasa loob lang ng bahay nila, di ba? Inaabangan kung kailan matatapos yung malakas na hangin. Ang Bureau of Fire Protection, nasa labas po yan. Di ba? Nagtatanggal ng mga natumbang puno. At syempre, rumiresponde sa mga tao na natrap sa bahay nila. Diba? Kasi naman sinabi ng mag-evacuate, ayaw mag-evacuate. Ngayon, kapag gipitan na natanggal na yung bubong ng bahay nila, doon sila hihingi ng tulong. Diba? One of the worst experience na napagdaanan ko during my time here in Mabini is nagresponde kami sa gitna ng bukid. Ngayon, sa sobrang lakas ng hangin, way back bagyong Emong. 'Di ba yung malakas na bagyong Emong, yung ilang weeks na brownout. Nako po. Dito naka-duty ako noon. Ngayon, yung bahay nila nasa gitna ng bukid, bagong panganak. Bagong panganak yung presidente na nandoon. Nagtatago na lang sila sa silong ng lamesa kasi nga natanggal na yung bubong nila. Diba, wala na silang mataguan. Grabe yung lakas ng hangin nun. Kapag tumayo kami nun, matutumba kami. Sobrang lakas. So, ang ginawa namin, almost 250 meters kami na nag-duckwalk hanggang sa makapunta kami dun sa bahay nila. Okay, sa bahay nila. Ngayon, naabutan namin dun yung residente na nasa ilalim na sila ng mesa. Yun, nilalamig na. Buti yung bagong panganak na bata ay balot na balot at hindi naman masyadong nabasa. Diba? Ito naman, sa akin na malas-malas din ng isang to. Hindi ko alam kung malas o swerte kasi swerte dahil manganganak na siya. Ang malas niya, kasagsagan ng bagyo. Diba? Kasagsagan ng malakas na hangin, ng malakas na ulan nung nagle-labor siya. Maswerte pa rin siya dahil nung time na yon medyo nalinisan na namin yung kalsada papunta sa kanila. Ang bahay nito, kung i-compare dyan sa San Carlos City ay sa barangay Supo pa. Supo, ganun po kalayo. Buti na lang nung gabi noon hanggang madaling araw nung kasagsagan ng bagyo, medyo nalinisan na namin kahit papaano yung daan at nakakadaan na yung fire truck. Kasi syempre wala ka namang maasang magdadala ng sasakyan from there pababa dito sa bayan. Dahil sa mga anak syempre hindi rin nila gustong
ipagsapalaran yung buhay nila para lang sa pagtulong sa inyo. Okay? Yan. So, ganyan po yung ginagawa namin. Nagpuputol po kami ng mga puno pagkasagsagan ng bagyo. Kaya nakakaburido din. Siyempre, other emergencies, nandyan ang BFP sa kapag merong pong this picture is taken last month. Last month ba yun? Yung sa Cebu, yung gumuho yung malaking basurahan doon, yung dump site nila. Diba? The Bureau of Fire, nandyan po. Sila po yung nag-re-rescue, nagre-retrieve. Tandaan nyo, pag sinabing rescue operation, buhay pa yung hinahanap. Pero pag sinabing retrieval, malamang patay na yung hinahanap. Yan ang pinagkaiba nun. Okay, so we are with the Philippine Army and the Philippine National Police dyan sa pag-response dyan sa mga natabunan dyan sa Cebu City. Yan. So ito, gagawin din natin ito kapag pre-OJT ninyo. So magsiset tayo ng tali. Tuturuan ko kayo kung paano mag-traverse, mag-commando crawl, monkey crawl. Yung purpose po niyan para po dito, for rescue operation. Yan. So si BFP nandyan din kapag meron pong gustong magpakamatay, diba? Mga binrake ng jowa, iniwan ng asawa, diba? Nalulung sa masamang bisyo, hindi na kinakayang depresyon, tatalon na, magpapakamatay na mga pre. Ang hirap gawin ito. Bakit? Malantakin mo, ililigtas mo yung taong sawa na sa buhay niya. Paano kung dinamay ka? Diba? Ikawawa naman yung mga iniwan mo. Pero some of them kasi, kailangan talaga ng kailangan lang ng pag-unawa, yung bang naghihingi lang sila ng atensyon, papakita mo sa kanila na you are friend, kaibigan ka. Kasi maaring ito yung mga klase ng tao na feeling nila ay nag-iisa na sila sa mundo. Yun yung mga tao na, yun talaga yung mga tao na nagko-commit ng suicide. Yung pakiramdam nila, wala nang umiintindi sa kanila, diba? Wala nang nagmamahal sa kanila. Siyempre, saklap naman nun, diba? Isipin mo, wala nagmamahal sa'yo, talaga nakakasawang mabuhay. Diba? Ngayon, si Bureau of Fire andyan para i-comfort yung tao na yun. At syempre, kapag may pagkakataon, hahablutin na, 'di ba? Hahablutin na namin. Pero kung madadaan naman sa pakiusapan, then why not? 'Di ba? Ito ay nangyari naman matagal na to. Matagal na to yung merong na-trap na na bagong panganak din. Tapos may mga kasama pa siyang bata sa building, napakataas na building nito. Nasusunog na yung building. Ngayon ang ginawa ng Bureau of Fire, nag-set sila ng mga tali din para itawid yung mga residente coming from one building to another. Chef Reg. Okay, even sa mga basic life support techniques, yung tinuro ko sa inyo last time, di ko alam kung nakinig kayo. One of them, yung pagbibigay po ng cardiopulmonary resuscitation. So, we are well trained also na magbigay ng basic life support, ng first aid. Kasama po yan sa training ng Bureau of Fire Protection. Ito yung klase ng tao na wala talagang balak na na makipagkaibigan, yung gusto talagang tapusin yung buhay niya. Kaya ang ginawa ng BFP personnel, sinunggaban na. Diba? Hindi madaan sa pakiusapan eh. Ang masama nito kapag halimbawa bumitaw, nahulog. Diba? Parang ang logic nito, parang kagaya din kung halimbawa pulis ka. Ngayon, merong hostage taking, may hinostage. Ngayon, nung binaril mo, yung hostage taker, nabaril din niya yung victim. Responsibility mo yon bilang isang pulis. Ganun din sa Bureau of Fire. Kung halimbawa, merong magsisuicide, ngayon, i-attempt mo siyang ililigtas mo sana. Ngayon, unahan ka, tumalon, patay ka din. Diba? Ganyan kabigat ang responsibility ng nasa serbisyo. Oo, kung sa sahod, yes, magandang sahod. Diba? Pang dalawang pamilya, sabi nga nila. Diba?
pamilya mo, tsaka syempre yung sa side mo, di ba? Nanay tsaka tatay mo, natutulungan mo, tsaka yung sarili mong pamilya, asawa, anak mo. Ano ba iniisip nyo? Dalawa asawa? Hindi, wag. Bad yun, okay? Dahil yun nga, malaki ang sahod. Next. Oh, ito, last month lang ito eh. Kaya, panoorin natin. Ikaw sila na nga. Sino ba yun? Wait, ano? Di ba? Kita niyo, bilis ng kamay ni sir, no? Kinablot. Nananakit pa. Pagpapakamatay na nga. Di ba? Ililigtas mo na nga. Mananakit pa. Diyos ko. Ano to? Alam hindi natin. Nailigtas ang isang 65 anyos na babaeng senior citizen matapos matusok ang kanyang mukha ng bakal noong January 13, pasado alas 9 ng umaga sa barangay San Agustin, Quezon City. Ayon sa isang rescuer, kwento umano ng ilang mga kapitbahay na nangunguha ng malunggay ang biktima sa harap ng bahay ng kanyang kapitbahay nang mahilo kaya siya nadulas sa gilid ng plant box. Naka-receive tayo ng tawag from Novaliches Fire Substation na meron ngang matandang babae na natusok sa isang plant box. So pagdating natin doon, in-stabilize muna natin yung sitwasyon and then in-stabilize din natin yung injury ng pasyente muna. So ina-avoid natin na basta na lang tatanggalin sa pagkakatusok yung victim natin para maiwasan na lumala yung sitwasyon. Tumagal ng halos 30 minuto ang rescue operation. Ang naging challenge lang po sa amin, syempre, nakatusok siya doon sa bakal. So hindi natin pwedeng basta-basta galawin. So nagdahan-dahan lang po tayo doon hanggang sa matanggal natin siya doon sa pagkakatusok. Agad isinugod Okay. Next. Pagpasan na natin to, masyadong marami. Okay. Ito naman yung kasuotan ng ng rescuer kapag ang kanilang pupuntahan ay hazmat or hazardous materials. Kagaya ng gas leak or sabihin natin radiation. Yan. Ang ginagamit po diyan ganitong suit, ganito pong PPE. Okay? Hindi po yung pangpatay ng sunog, iba po. Hindi po yung pwede. Ito ang ginagamit. Even nung time ng COVID-19, kapag magdi-disinfect ang Bureau of Fire Protection, ganito po ang suit nila. Okay? Even sa mga vehicular accident, of course, nandiyan ang Bureau of Fire. Gumagawa po sila ng extrication. Okay? To fix. Kung saan, para matanggal sa sasakyan na trap doon sa loob ng sasakyan, yung mahila eh, diba? So kailangan pong lagariin para mailabas yung pasyente. Ito naman ay video ng ambulance. Sa loob po ng ambulance to, ganito ang itsura kapag nagbibigay ng basic life support, CPR, sa loob ng ambulansya, nakatayo po dapat. Okay? Nakaupo kaya kasi dyan, maaari kang matumba din. Saka mas may pwersa pag nakatayo. Yung isang kamay nakaharap. Okay, next. Pati panghuli ng ahas. Kapag na brief. Diba pag merong ahas dyan sa inyo, pwede nyo tawag. Sila po ang kukuha niya. Sila po ang manguhuli. Kung hindi nyo ipupulutan, no? Diba kasi pinupulutan na to, hindi na tinatawag sa bureau. Wala kang nababalitan ng dito sa Mabini. Posible naman walang ahas dito. Siyempre meron. Pero ang ginagawa nila, sila na mismong kumukuha eh. Pinupulutan na yata nila. Diba? Pero ang proper disposition dyan, itatawag mo sa Bureau of Fire Protection. At si Bureau of Fire Protection, isa-surrender yan sa animal welfare, sa DENR, hindi ako nagkakamali. Okay, okay. Ito yun naman yung video ng magkukumit sana ng suicide, di ba? Tatalo na, pero nadala naman sa pakiusapan. You got a friend in me. You got a friend in me.
May mga tao kasi na nadadaan sa pakiusapan, pero may mga tao kasi na talagang desidido magpakamatay mga putang ina. Di ba? Pag ganun, susunggaban na. Di ba? Pero pag nadadaan sa pakiusapan, makikita din naman namin yan. Kung madadaan namin sa pag-comfort. Di ba? Kaya dapat dapat kapag halimbawa naisip nyo na pumasok sa Bureau for Protection, one of the talent na dapat meron kayo, yung magaling kayo mag-comfort. Diba? Magaling kayong makipag-usap, lalo kapag ikaw ay isang rescuer, hindi lahat po ng bagay ay nadadaan sa pwersahan. Okay? Next, we have the chemistry of fire. Lumiliyab-liyab pa, oh. So, what is fire? Fire is rapid oxidation of material in the exothermic. Pag sinabing exothermic, ang fire daw, it is a type of chemical process wherein it produce heat. Ibig sabihin, ang fire, yan ay isang chemical reaction na naglalabas ng init. Okay? It produce heat, a chemical process of combustion, releasing heat, diba? Releasing heat, light, and various reaction products. Yung heat, 'di ba? Init, 'di ba? Wala namang apoy na malamig. Init ang apoy. Light, 'di ba? Kapag madilim, gumagamit din tayo ng apoy. Gumagamit tayo ng kandila. Nung wala pa yung mga solar light na 'yan, wala pa yung mga emergency lights na 'yan. Ang ginagamit talaga natin kapag wala pong kuryente, kagaya ngayon, wala yatang kuryente diyan sa inyo. Kandila, 'di ba? Lampara, ganun. Yung lampara kapag sinindihan mo 'yun, kinabukasan pag titingnan mo yung loob ng ilong mo, sobrang itim. And various reaction product. Ano ba yung mga various reaction product? Ano ba yung mga product ng fire? Na kapag nagsindi ka ng apoy, ano pa yung mga lumalabas, 'di ba? Syempre usok. Ano pa? Uling. Ano pa? Fire gases, 'di ba? Yung mainit na hangin. So lahat po 'yan ay resulta or produkto ng isang apoy. Okay, so eto na, explain ko na sa inyo on our very first meeting. But let's explain it further. Meron kasi tayong dalawang theories of combustion. Una, kapag ito ay binubuo ng heat, fuel, and oxygen, ang tawag po doon ay fire triangle. Pag tatlo lang, fire triangle. Heat, fuel, oxygen. Pero pag dinagdagan mo ng isa, that is yung chemical chain reaction, ang tawag na po doon ay fire tetrahedron. Okay? Next. Okay, what is heat? Ang heat is a form of energy. Okay, in physics, that is a form of energy. Tama ba? Form of energy that raises temperature. Pag sinabing raises, tinapataas niya yung temperatura. Tinataas niya. Okay, raises temperature measured in degrees to signify intensity. Halimbawa, kapag yung sinusukat yung mga heat index, 'di ba ang ginagamit nila ay degree? O ilan ang heat index ngayon? Kapag mainit ngayon, mataas ang temperature. Okay? Kapag malamig, mababa ang temperature. Ganun po yun. So what is fuel? Fuel is any material that can be made to react so that it releases chemical or nuclear as heat or to be used for work. Okay? Ang fuel, ito po yung bagay na nagre-release. Nakita nyo? Hindi po yun yung mismong nasusunog. Pag sinabing fuel, yun yung bagay na nagre-release. Okay, yun yung bagay na nagre-release ng what? Ng chemical. At yung chemical na yun ang nasusunog. O, halimbawa, itong papel na ito. Kita nyo yung papel na to? Sunugin ko Okay. Ang tawag dito fuel. Pag sinunog ko to, yan o. Nakita nyo? Okay, ulitin ko. Yung nasusunog dito, hindi yung papel mismo, kundi yung chemical o yung vapor na nilalabas ng papel. Siya pwede. Okay, next. Oxygen naman,
It is a highly reactive non-metal and oxidizing agent that readily forms compounds with most elements. Okay, it is the most important elements of fire. Tandaan nyo, kapag walang oxygen, wala pong fire na mangyayari. Okay? It is the most important because in our atmosphere, ilang percent ang oxygen? 21%, di ba? But the fire only needs 16% of oxygen para ito ay mabuhay. Ibig sabihin, hindi na po kailangan ng apoy na kunin lahat ng 21% of oxygen. Kahit 16% lang, ibig sabihin, kahit na nasa kulog or close na lugar, okay, halimbawa, kung nasa close ka na lugar, nasa isa kang lugar na hindi gaanong marami ang oxygen level, meron pa ring apoy na magaganap. Okay? Next. Okay, we have what we call combustion. Combustion is a self-sustaining chemical reaction producing energy or products that cause more reaction of the same kind. Okay, sabi dyan, pag sinabing combustion, ganito yan. Susunugin ko yung papel. Pagkasunog ko sa papel, continuous yung chemical reaction niya. Kita nyo, sinindihan ko siya, pero kahit tinanggal ko na yung nagsindi, nag-continuous pa rin yung pagkakasunog niya. Ulitin natin ha, para mas malinaw. Ayan. Ayan. Ganito ang combustion. Merong oxygen, okay? Merong heat na nandito sa apoy, at syempre, merong fuel. Okay, now, sabi dyan, it is a self-sustaining chemical reaction. Na kung saan, kapag nag-start na ang apoy, nagkakaroon ng chemical reaction. Ano yung chemical reaction, sir? Tuloy-tuloy na nasusunog yung fuel. Okay? Ang tawag po doon ay combustion. Tandaan ninyo, pag sinabing combustion, it is a product of fuel, oxygen, and heat, at nagre-release ito ng heat. Okay? Nakukuha ba? That is what we call combustion. Now, ang combustion, merong mga products po yan. Okay? Ano mga products ng combustion, sir? Una dyan, fire gases. Tama? Kasi kapag merong apoy, meron pong mainit na usok. Okay? Or mainit na hangin. Hindi yung usok ka, hangin. Mainit yung hangin. Okay? Kapag may apoy, mainit ang hangin. 'Di ba? Halimbawa, pag nagbo-bonfire kayo, ano bang nagpapainit sa inyo doon? Yung usok ba? Pag yung usok, magmumukha kayong tinapa doon. 'Di ba? Hindi, 'di ba? Ang nagpapainit sa katawan natin kapag nagbo-bonfire tayo is the fire gases. Okay, yung init na nasa hangin. Fire gases are those that remain when other products of combustion cool to normal temperature. Okay, so next, syempre kapag may combustion, merong apoy, merong flame. Okay, flame, it is a luminous burning. Pag sinabing luminous, maliwanag. Okay, luminous burning gas which gets hotter and less luminous when mixed with more oxygen. Paliwanag natin. Okay, sabi dyan, mas maliwanag daw ang apoy at mas mainit. Okay? It is a luminous burning gas which gets hotter. Okay? And magiging less luminous siya. Ibig sabihin, mas madilim siya kapag mas marami naman ang oxygen. Nakuha ba? Ibig sabihin, pag sakto lang yung oxygen, mas maliwanag siya. Pansin nyo, kapag nagsindi kayo ng apoy. Okay? Nagsindi kayo ng apoy, ha? Ayan. Sindi ulit tayo. Ayan. Kapag hindi gaanong mahangin, mamamatay. Pag hindi gaano mahangin, mas maliwanag siya. Diba? Mas maliwanag siya. Ito na nga lang. Ayaw mo kasama. Pag hindi gaano mahangin, maliwanag siya, diba? Pero kapag mahangin, kasi mas maraming oxygen, ihipan ninyo. Ano mangyayari? Dumidilim siya. Diba? Kahit sa kadkit, subukan nyo dyan sa inyo. Magsindi kayo ng kandila. Tayong dyan yung kandila. Sindihan ninyo. Mas maliwanag kapag hindi nyo binibigyan ng oxygen. Pero kung halimbawa,
naiihipan ng hangin yung apoy, anong nangyayari? Dumidilim siya. 'Di ba, na parang mamamatay na. Yan ang ibig sabihin niyan. So that is flame. Pag sinabing pyrolysis naman, it refers to the chemical process whereby fire consumes the most solid part of the fuel. Okay? It is thermal decomposition of solid fuel through action of heat. Sir, parang combustion lang yan 'Di ba? Yung combustion parang ganyan din. Chemical process din. Ano nga ba ang pinagkaiba ng combustion at saka pyrolysis? Ganito yan. Ang combustion, kailangan niya ng oxygen. Okay? Kailangan niya ng oxygen para masunog yung isang, or para mag-continuous yung chemical process niya. Nakukuha nyo? So, ibig sabihin, kapag combustion, it produce what we called ash or abo. Diba? Kagaya nito, pag sinunog ko ito, after nito, magkakaroon na ng abo or ash. At kumpleto, meron siyang fuel, heat, and oxygen. That is combustion. Pero pag sinabi natin na pyrolysis, it is a chemical process also. Meron siyang heat at meron siyang fuel, pero wala siyang oxygen. Paano nangyari yun, sir? Ang product kasi na ginagawa ng isang pyrolysis is yung tinatawag natin na uling. Alam niyo yung uling? Alam niyo yung gumawa ng uling? Anong ginagawa nila? 'Di ba? Binabaon nila sa lupa. Ngayon, pagkabaon nila sa lupa, hindi pwede nalalabas yung usok. Pero hindi talaga 'yun ang purpose. Ang purpose nun is para hindi makapasok yung oxygen doon sa loob ng nilibing nyo na kahoy. Okay? Kasi pag pinasok ng oxygen yan, ano mangyayari? Masusunog yung kahoy. Magkakaroon ka po ng uling, wala na. Magiging abo na yun. That is what we call pyrolysis. Kaya, ang misconception dyan na, di ba, kapag nakakita kayo ng gumagawa ng uling, it's either nakabaon sa lupa or ginagawa nilang parang bundok. Ang ginagawa ng nag-uuling, pag may lumalabas na usok, tinatakpan nila, di ba? Tinatadyakan nila yun. Para hindi lumabas yung usok. Pero hindi talaga yun ang rason. Ang rason talaga nun, hindi para lumabas yung usok, bagkus para hindi makapasok yung oxygen doon sa loob nung ginagawang uling. Okay? Because the product of pyrolysis is to made what we call coal or charcoal, yung uling. Pyrolysis yun. Pero pag combustion, ang product po na ginagawa nila ay ash or abo. Meaning ganito, combustion is exothermic. Okay? Combustion, exothermic yan. Kasi nga, merong apoy at nagre-release ito ng init. Exothermic. Pero, ang pyrolysis, endothermic. Kasi ang kailangan niya, nagre-receive siya ng init. Nag-a-absorb siya ng init. Nang sa ganun, yung kahoy na nilagay mo doon, sa nilibing mo, ay masunog siya or mag-continuous yung chemical process niya nang walang oxygen. Kumbaga, nire-receive niya lang yung init. Diba? Kaya nga, tinatakpan nila yun Tinatakpan nila yung lupa. Okay, kung nasaan yung uling. Nang sa ganun, yung lahat ng init ma-absorb nung kahoy. Kasi pag binuksan nila yon, lalabas yung init. Magiging exothermic siya. Nakukuha po ba? So that is the difference between combustion and pyrolysis. Okay, heat. Heat is a form of energy measured in degree temperature. It is the product of combustion that spread fire. Of course, kapag merong apoy, mainit yan. Diba? Kaya naman naglalaro ng apoy, nainitan lagi. Diba? In heat palagi. Hindi na ako masyadong papaliwanag. Alam nyo na yan. Okay, next. Next one, we have smoke or usok. Magkaiba yung fire gases sa usok. Kasi pag fire gases, mainit na hangin. Pag smoke, yun yung usok. Yun yung visible. Fire gases, invisible yan. Diba? Invisible yan. Nararamdaman natin yung fire gases. Pero, yung smoke, hindi lang natin nararamdaman, nakikita din natin. Okay? Smoke, it is a visible product of incomplete combustion. So, bakit incomplete? Diba? Kasi nga kapag ang isang bagay ay nasusunog, diba? Ito, susunugin ko Sunugin ko ulit. Diba? Walang usok.
Walang masyadong usok, di ba? Yan. Pero nung namatay na, nagkausok siya. Bakit? Kapag complete ang combustion, kuha ulit ako ng papel. Paliwanag ko ulit. Okay. Kapag complete ang combustion, ano ba yung tinatawag natin na complete combustion? Ibig sabihin, nasusunog siya. Okay? Tuloy-tuloy yung chemical process niya. Ayan o. Walang usok, di ba? Pero, waray, sakit. Walang usok, di ba? Pag diretso yung apoy. Pero kapag incomplete yung combustion, alam ba, ito. Ayan na, wala, di ba? Walang usok. Pero nung incomplete yung combustion, ano nangyari? Nagkaroon na siya ng usok, di ba? Kasi nga, smoke is a product of incomplete combustion. Sabi nila, pag may usok, may apoy. Parang mali, di ba? Pag wala ng apoy, nandun na yung usok. Kasi nga, incomplete na yung combustion. Okay? Usually, it is a mixture of oxygen, nitrogen, carbon dioxide, carbon monoxide, finally, divided particles of soot, and a carbon. Ito ang pinaka-problema kapag mayroong nasusunog na building or gusali. The main reason why may namamatay dun sa loob is not because of fire itself. Hindi dahil sa apoy mismo, kundi dahil sa usok na nalalanghap nung pasyente na nasa loob nung nasusunog na bahay or building, 'di ba? Nagkakaroon po ng tinatawag natin na suffocation, 'di ba? Asphyxiation. Na pag sinabing asphyxiation, nabablock or nahaharangan yung daluyan ng oxygen sa katawan ng isang tao. Okay, kasi nga yung smoke natin, hindi lang yan purong oxygen, may mga soot and carbon din po yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, between the three tri-bureau, ang pinakamaikli ang buhay, bumbero, kasi nga kapag nakakalanghap ng usok yan, nasa baga na kasi ng mga bumbero yan. Hindi na po yan basta-basta nawawala. Kasi hindi lang po yan basta gas, may kasamang soot and carbon po yan. Nag-i-stay po yan. Parang parang kang naninigarilyo ng napakarami na sabay-sabay. 'Di ba? Sabi nga nila pag nagsisigarilyo ka, nababawasan yung buhay mo ng ilang minuto. Parang ganun din kapag nakakalanghap ng nakakalaso na usok ang isang tao. Kaya nga between the first hand smoker and the second hand smoker. For example, you are the first hand smoker. Ikaw ang nag-yosi, 'di ba? Pero hindi ako nag-yosi, nakita ko lang dito sa mesa. For example, you are the first hand smoker. Ikaw yung nag-yosi. Mababawasan yung buhay mo ng ilang minuto. Pero mas mababawasan yung buhay ng taong nakakalanghap ng usok na yun nayoyosi mo. Nagigets nyo? Okay, ikaw na nag-yosi, sabihin na natin 1 minute yung nababawa sa buhay mo every stick ng sigarilyo. Pero yung katabi mo, yung nakakalanghap ng usok galing dun sa sinisigarilyo mo, 2 minuto naman yung nawawala sa kanya. Okay, kumbaga doble yung mas risky yung nakakalanghap ng usok kaysa dun sa mismong nagtitake ng sigarilyo. Okay, next one, we have the progressive stages of fire. Ang fire kasi hindi yan pagka mayroong nasusunog is malaki kagad, di ba? Kailangan mag-umpisa muna yun sa maliit. Tapos palaki ng palaki. So una dyan, yung pinaka-umpisang part is ignition stage. Ignition stage is when all 4 elements of fire, tetrahedron, coalesce. Ibig sabihin, yung 4 elements ng tetrahedron nandun na. Diba? Heat, oxygen, fuel, and chemical chain reaction. Nagsama-sama na sila mga pre. Diba? Mag-uumpisa ng apoy. Ang tawag doon ay ignition stage. The fuel reach their ignition temperature and the fire begins. Okay, sir, ano ba yung ignition temperature? Papaliwanag ulit natin ha. Lahat kasi ng fuel, may kanya-kanya pong ignition temperature. Okay. Kasi nga, lahat ng bagay sa mundo ay nasusunog ng apoy. Tandaan nyo yan. Okay. So itong hawak ko na papel, at itong isa naman ay karton. Okay. So, dito sa dalawa, ano ang mas mabilis na masunog? Itong papel
or itong karton. Ha? Itong papel, di ba? So, ibig sabihin, mas mababa ang ignition temperature ng papel na to. Kasi nga, mas mababa po yung ano niya eh. Mas mabilis siyang masunog. Kaya, sindihan natin. Ayan na, saglit lang, di ba? And, yun na. Pero ito, pag sinindihan natin, medyo matagal siya, no? Mas mataas ang ignition temperature ng karton kaysa sa papel. Okay, nakuha ba? Ganon din between tingting at saka troso. O, parehas lang na sulit yun, di ba? Tingting. Alam niyo walis tingting? Sunugin mo yung walis tingting, sunugin mo yung troso. O, anong mas maunang masusunog? Yung tingting o yung troso? Siyempre yung tingting. Mas mababa ang ignition temperature nun. Okay? So that is what we call ignition stage. Pag sinabing free burning phase naman, materials or structures are burning in the presence of adequate oxygen. Yan. Next one, we have growth stage. After ignition, imagine halimbawa, level 1, ignition. Next dyan, level 2, growth. Pag sinabing growth stage, lumalaki na yung apoy. The fire increase fuel consumption and creates more heat and smoke. So that is the level 2. Ulitin ko, ignition stage, level 1. Growth stage, level 2. Pag naabot na niya yung level 3, okay, nasa pinakamataas na siyang level, fully developed stage ang tawag doon. Ibig sabihin, nandun po sa stage na yon yung pinakamataas na temperatura ng apoy. Bakit? Because the amount of fuel or the maximum amount of fuel and oxidizers are consumed. Okay, ibig sabihin ito yung kalakasan ng apoy, di ba? May mga lumilipad na kung ano-ano na yung apoy ay galit na galit, di ba? Fully developed stage ang tawag diyan. Okay, next. Kapag pababa na, di ba? Syempre kapag nasunog na lahat ng dapat na masunog, ang nangyayari, humihina na yung apoy, mamamatay na yung apoy, pero yung usok naman dumarami. Ang tawag naman doon ay decay stage. It is the temperature decreases in intensity is reduced, which happens when the available fuel has been consumed. O ganito yan, halimbawa, nag-iihaw kayo. Diba? Pag nag-iihaw kayo, ang nangyayari, pag malakas yung apoy, mainit. Anong nangyari doon sa inihaw nyo? Masusunog ba? Yes, masusunog siya. Kasi nga yun yung kalakasan ng temperatura niya. Pero pag pinatay mo yung apoy, or naging uling na lang yung apoy, baga na lang yung apoy, mawala na yung apoy, pero nagkakaroon ng usok. Mainit pa rin ba? Yes, mainit pa rin. Pero hindi na ganun kainit. Nabawasan na yung init, at usok na lang yung lumalabas. Yun na yung nagluluto doon sa inihaw ninyo. Okay? So that is what we call decay stage. Yes. Next. Ito yung 4 stages of fire. There are 4 key stages of fire that you need to be aware of. Stage 1, ignition. Fuel, oxygen and heat join together in a sustained chemical reaction. Stage 2, growth. With the initial flame as a heat source, additional fuel now ignites. Convection and radiation ignite more surfaces and the size of the fire increases. Hot gases collecting at the ceiling transfer heat, allowing all fuels in a room to come closer to their ignition temperature at the same time. Stage 3, fully developed. The fire has now spread over much, if not all, of the available fuel, and temperatures have reached their peak. And finally, stage 4, decay, also known as burnout. The fire has consumed all available fuel and temperatures start to decrease. The fire now gets less intense. Okay, maliwanag Okay, next one we have classification of fire cause. We have the causes of fire. Ito yung mga pinagmumulan ng apoy. Kasi ang apoy hindi naman yan biglang biglang lulutang out of nowhere. No. Mayroong mga pinanggalingan niya, mayroong cause. Okay? So first one, we have accidental fire. Accidental fires are those in which the proven cause does not involve any deliberate. Ibig sabihin, hindi po sinasadya ng tao na gawin ito. Diba? Wala pong intention na gawin.
There are no malicious intent to set burn or to set fire. Ang tawag po dyan ay accidental. While in most instances, this classification is clear, some deliberately set fires can be accidental. For example, an engineer lighting off a boiler is purposely lighting a fire. If through some equipment malfunction or personal oversight, there is a flashback fire that spreads to involve the entire engine room, the spread of the fire is accidental, even through the initial fire was deliberate. Okay, next. Next one, natural fire. Pag sinabing natural fire, that is act of God. Diba? Wala pong kinalaman ng tao. Kagaya po ng kidlat, hangin, diba? Bagyo, diba? Volcanic eruption. Diba? May kinalaman ba yung tao doon? Lindol, may kinalaman bang tao doon? Yes sir, sabay-sabay tatalon lahat ng tao. Hindi po nangyayari yun. Diba? That is what we call natural fire. Incendiary fire naman, that is the other term for arson. Kasi nga, it deliberately set fire, sinasadya, merong intensyon na magsunog at yun ang nangyari. That is incendiary fire. And last one, we have undetermined. When we say undetermined, yung cause niya ay hindi pa napapatunayan. Pero, for further investigation, mapapatunayan din siya. Kasi nga, magkakaroon muna ng investigation. Kaya nga pag merong media, halimbawa merong nasunog na bahay, tatanungin si Sir Bumbero, Sir, ano po ba ang pinagmulan ng sunog? Okay, sa ngayon po, inaalam pa po ng BFP kung anong pinagmulan ng sunog. Undetermined, sa umpisa yun. Pero pag gagawa na po ng report, dapat meron pong cause na isusulat doon for further investigation. Okay. Next one, we have flashpoint and firepoint. Parang discuss ko na sa inyo to dati. Last na. Anong pinagkaiba? Pag sinabi natin na flashpoint, the temperature at which the material is not hot enough to keep burning. Ibig sabihin, merong source. Okay, merong source of fire at merong fuel. Kapag sinunog ko ito, okay, sinindihan ko, masusunog siya, di ba? Pero, yung init niya, o yung temperature niya, is not enough. Ibig sabihin, kulang para mag-continuous yung pagkakasunog niya. Tingnan niya. Ayan. Sinindihan ko, tinanggal ko yung source. Ayan. Okay. Tingnan nyo. Okay. Ano nangyari? Namatay, di ba? Namatay siya. So, ibig sabihin, yung temperature or ignition temperature na nandito sa sinunog ko ay hindi pa po sapat para mag-continue yung pagkakasunog niya. Ang tawag po dito ay flash point. Liwanag. Flash point yan, ha? Okay. How about fire point? Pag fire point naman, the temperature at which the material will give off example vapors to keep burning. Okay? Pag sinunog mo daw ang isang fuel at tuloy-tuloy yung pagkakasunog nito, ibig sabihin enough yung temperature na kailangan para magtuloy-tuloy yung chemical process. Ang tawag naman dun ay fire point. Okay, ayan. Oh, mahangin sorry Ayan, pag ganun, flash point yon kasi namamatay siya. Pero pag halimbawa nag-continuous to, aray ko. That is what we call fire point. Okay, maliwanag ko. So, yun ang pinagkaiba lang flash point tsaka fire point. Baba. Okay, so that's it. Hanggang doon lang muna yung ating coverage ng quiz sa Wednesday.